Pwede, alam mo kung bakit? Ang late mo, ang late ko. Anong magiging anak natin? Di ba, Klaus? Hindi mo tinignan, ma'am? Hindi mo namin tingnan namin. Sa'yo na ulit sa akin! Ay, nauto mo na ako! Hindi nga! Tayo magkakaalaman. Kailangan namin mag-vote. Bilis, 2% na lang! Guys! May bago na akong trabaho. Goodbye, Joseph! Nag-ano, doon napili na. Ayun ba? Iwagang itlog. Gabayan niyo po kami. Nagsimula at saan yun na paano? Oh, ina nga. Sorry, anong title nun? Nagloko ka rin naman. Hello Kathleen fans! Sobrang dami nating items sa vlog nito mga kasembreros ha. Bago ang kakulitan ng Kathleen ay ito na nga no. Sina Ma'am Nadine Samonte at saka si Mama Catherine mga kasembreros, sobrang ganda. Parang Diyosa ang inyong box office queen mga kasembreros. So ito pa yung mga pictures nila sa cream silk mga kasembreros. Pero alam ko magiging part nito ng kanilang project mga kasembreros na bago no, na Kathleen ang magiging tandem nila mga kasembreros. Sobrang ganda no, talagang bumagay sa kanila. Pero ang may kakaiba silang parang iba-iba yung kanilang ganda, yung uniqueness mga kasembreros. So hindi ko alam kung sa studio ba ito ni Catherine mga kasembreros, pero parang hindi no. Dito talagang bumagay sa kanila yung kulay ng pink mga kasembreros. So pangmalakasan at pasabog talaga itong gagawin ng Kathleen mga kasembreros. So kung hindi man project na movie, maybe a series, pero palagay ko parang lang siya. Minsan kasi mga parang mini movie or mini film lang siya mga kasembreros. So abangan po natin yan. And then ito, no, speaking of abangan, si Sir Alden din no, parang may meeting sila kahapon with BDO. Parang nakipag-collab ulit yung BDO at saka Sparkle GMA Artists Center. Hindi ko alam kung may gagawin na naman silang project mga kasembreros or TV commercial or magiging part ito ng kanilang moves or plano sa GMA Gala mga kasembreros. So andito si Mama Ten, of course, si Laysam, si Ma'am Tracy yata ito. Tapos hindi ko alam kung writers ito ng dito ng Star Cinema mga kasembreros, itong kasama nila na iba. Hinanap ko si Tala tsaka si Carmi. Wala siya dito, wala si Tala. So pero abangan natin ito no, pasabog na naman. So bagong collaboration ito no, kasi yung BDO parang napamahal na rin sila kay Alden talaga. So maging sa Fun Run at saka maging sa Sparkle Artist Center ay naging na rin sila no, kasi tumakbo rin si Ma'am Attorney Annette Gozon doon sa Fun Run. So nagiging close na rin yung BDO at saka yung GMA mga kasembreros. So abangan natin ito. And then speaking of abangan, ay yung GMA Gala ay gaganapin para siya no sa August 2 mga kasembreros ngayong taon. So aabangan na yung fourth na pang-apat na GMA Gala mga kasembreros ng GMA. So aabangan natin dito kung sino ang magiging partner. Pero malamang sa malamang ay single na naman at saka mag-isang maglalakad sa red carpet mga kasembreros si Box Office King. So pero hayaan na natin no. And then ito, kahapon pala happy anniversary ng Hello Love Again, yung pinakaunang press con nila mga kasembreros ay ginanap noong May. Tapos July nag-start sila ng shoot sa Canada mga kasembreros. So ang ganda no, talagang yung Cathlenatic solid talaga ng hindi sila nabubuwag mga kasembreros. Yung Kathleen Official Fans Club ay nakita mong active pa rin. Pero alam kong may lulutuin silang projects mga kasembreros. So ito yung pinakauna nila na press con mga kasembreros nung naka-white sila na parang ikakasal mga kasembreros. And then ito, yung kakulitan na no, ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasembreros. Unang-una itong kakulitan nga ni Ma'am Catherine na kinumpile
ng isang fan mga kasembreros ng pagiging judge niya dito sa Pilipinas Got Talent mga kasembreros. So walang katulad, nag-isa si box office queen mga kasembreros sa kanya mga kakulitan dito. Yung sa trumpo, yung sa pinagtitripan siya parati ng mga contestants, no? Yung mga napamura siya and so on mga kasembreros. So tawa-tawa na lang tayo kay box office queen mga kasembreros. Sorry po. And then ito, syempre si Sir Alden ay hindi nagpahuli, no? May comment kasi dito sa kanya. Nag-comment si Nigel Yang, si Nigel Yang, sabi niya kay Sir Alden, nakakatakot ka na kasama. Yung kasama niya ito sa sa pagbabike mga kasembreros or pagbibisikleta. Sabi naman ni Nigel Yang, nag-reply siya, dalasan mo pa, hahaha. So always boss kuya. So yun, sobrang kulit ng inyong Kath din mga kasembreros. And then ito hindi ito yung last item. So ito kahapon din po, no, nag-post din ng pictures yung Sugar High Bakery, yung si Ma'am Barbie andun pala, no. Sabi dito may barista training din pala ang Barbie namin. Barbie from the barista expert. So sobrang kulit at saka cute lang ni Ma'am Barbie. Parang tumataba si Ma'am Barbie, no? At sobrang kulit. Kalog din to si Ma'am Barbie mga kasembreros. Pag pinasama to si Sir Alden, talagang kalog-kalogan din ang trip ng dalawang to. So nagkakasundo rin sila. And then ito ang last item natin. So kapatid ni Sir Alden na si Riza ay nagpost ng kanyang Instagram story. So na-share lang din po ng isang fan mga kasembreros. So ang bait nito si Riza, no? Sabi to, ganda mo che, no? Sabi dito. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items. Abang-abang pa kayo mga kasembreros, at sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title natin, Taga Nazareth, Acts 4 verses 10 to 12. Let it be known to you all and to all the people of Israel, Apostle Peter speaking, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before your home. This is the stone, referring to Jesus Christ, which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given by men or giving among men by which we must be saved. So sa geography mga kasembreros, ang Nazareth po ay isang ito po yung pinakamalaking city sa northern, no, sa hilagang distrito ng bansang Israel. So sinasabi dito na taga Nazareth, no, ang ating ito yung pinagmulan nung naging physical body si Jesus Christ mga kasembreros dito sa lupa. Hindi siya taga Davao, hindi taga Manila, hindi taga Germany, hindi taga USA mga kasembreros na Jesus Christ na kilala natin. So kung may Jesus Christ man dyan na kilala mo, na buhay pa ngayon or nabuhay dati, na kilala mo mga kasos, kahit na Jesus pa yung pangalan niya kasi nga sinilang sila sa December 25, ay hindi po iyan ang tagapagligtas at walang ibang pangalan na binigyan ng kapangyarihan at ng authority at ng Savior mga kasembreros at Messiah, only Jesus Christ of Nazareth. So ang Acts 4:10-12 is about emphasizing, no, na may salvation na walang ibang hindi mo matatagpuan at hindi mo makakamtan sa iba at kung saan man but else or about kay Jesus Christ lamang mga kasembreros. Ito yung sasabi nila, the cornerstone, no, the chief cornerstone mga kasembreros, declaring yung kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Kanya at sa Kanya at sa Kanya lamang mga kasembreros. Sa Acts chapter 4, si Peter and the Apostle John mga kasembreros ay nakatayo, no, before rulers, no, yung mga mga maalam sa batas, yung mga may posisyon sa society or sa lugar na iyon mga kasembreros, mga elders, no, mga katandaan mga kasembreros, mga scribes in Jerusalem. The scene is tense as the religious leaders question them about the miraculous healing of a man who had been lame from birth.
Peter, filled with the Holy Spirit, boldly proclaims the name of Jesus Christ as the source of the healing, much to the astonishment of the council. So yung time kasi na ito ay napagaling nila yung isang lumpo, no? Isang paralitiko na, paralyzed na siya, kumbaga pa hindi na siya nakakalakad from birth, no? Kumbaga simula nung ipinanak ito mga kasimers, kung kaya kumbaga nagko-question sila kung saan nanggagaling yung kapangyarihan ng pagpapagaling mga kasambreros, kasi sobrang gulat na gulat ang mga leaderes, no, yung mga leaders, ang mga pinuno sa lugar na iyon mga kasambreros, kasi nga wala pang nakakagawa ng ganoon, tanging ang mga apostles lamang ni Jesus Christ na sina Peter mga kasambreros and 10 ng kanyang kasamahan. So ang verse na ito ay nag-emphasize, no, ng unique at saka central role of Jesus sa process ng salvation. Nina-highlight nito na si Jesus Christ, no, being the cornerstone. Yung cornerstone, ito po yung bato na kapag sa isang structure, sa isang building, ito yung pundasyon. Okay? Kung wala yung pundasyon, kung wala yung cornerstone, ay magigiba at saka matutumba mga kasambreros ang isang concrete na structure or ang isang building. So in-emphasize ng verse na ito na everything, yung lahat-lahat mga kasambreros ay pinoprovide ng foundation na ito para sa mga manampalataya kagaya sa atin, and that is Jesus Christ of Nazareth. Despite powerful reminder that sometimes the world may not recognize or understand the significance of Jesus in our lives, it prompts us to reflect on whether we are fully embracing Jesus as the source of our salvation and the centerpiece of our faith. So sinasabi kasi dito, di ba, na cornerstone natin siya. Siya yung pundasyon, pinaka-sentro, ito yung haligi ng ating pananampalataya at ng ating buhay in general. And kapag naintindihan natin na si Jesus Christ yung ating Jesus Christ of Nazareth, yung cornerstone ng ating pundasyon ng ating pananampalataya, ng ating kaligtasan, ay ina-acknowledge natin, no, na ang relasyon natin sa Kanya ay fundamental or napakahalaga sa ating spiritual well-being. So ang ating pananampalataya ay naka-anchor kay Jesus Christ bilang siya po ang ating chief cornerstone na nireject ng humanity, bilang siya po ay pinako sa krus. And also that was part of God the Father's great plan of salvation sa humanity, kasi kung wala yon ay hindi tayo maliligtas sa mga kasambreros. And napaka-powerful reminder ng Acts 4:10 verse 12 mga kasambreros, na si Jesus Christ of Nazareth lamang ang ating Savior, ang Messiah, ang Son of the Living God. And it calls us to recognize both the historical reality of His resurrection and the ongoing power of His name in our lives. So historically, di ba, past na siya noong nakaraan mga kasambreros nung pumunta si Jesus Christ dito sa lupa. Pero every single day, and it will always be forever and ever mga kasambreros, na siya ang pundasyon ng any group, any society, any group of believers na nanampalataya sa Kanya, kahit ngayon, bukas at magpakailanman, hanggang mga kasambreros. And kailangan nating i-hold, no? Kailangan nating manatili sa katotohanan ito na ang salvation ay hindi matatagpuan sa kahit na sino man, but Jesus Christ of Nazareth, or in Jesus Christ of Nazareth alone mga kasambreros. Kasi ang mundong ito mag-offer talaga ng kaliwat ka ng false information, false teachings, false doctrines mga kasambreros. So kung hindi ka maalam at wala kang wisdom from the Lord because you're not reading, and napawi na o namatay na yung apoy ng iyong pananampalataya sa Panginoon, ay wala tayong hindi tayo magpapatuloy mga kasambreros. We can be saved through Jesus alone because He's the only name under heaven given to mankind by which we must be saved. Malinaw na malinaw mga kasambreros. And sa application natin, kagaya ng ating pamumuhay araw-araw kasama ating pamilya, asawa, anak, kapatid, magulang, yung ating trabaho, let's all commit ourselves, no, sa tanging pangalan na binigyan ng kapangyarihan at authority. Kaya walang authority mga kasambreros na maliban sa pangalan ng Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God, na maliligtas ang tao. So only Him alone mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty,
holy, sweet, magnificent Savior, Messiah, King of the world, the one who is in authority under heaven, under the earth, above the heavens, under the earth, or above the earth, mga kasambreros, Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.